pag-institutionalize ng e-travel system sa bansa. Ating pag-usapan kasama si E-Government Undersecretary David Almirol Jr., Department of Information and Communications Technology o DICT. Yusek Almirol, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Alfred. Sir, ano po ang kahalagahan ng Administrative Order number 24 ni Pangulong Marcos at ano po yung mga specific functions nitong e-travel system na ito base sa AO24? Ang AO24 ay hindi lang ito mas pabilis ang ating deklarasyon ng ating mga pasahero para ma-simplify pa yung napakaraming iba-ibang systems. No? In the past, kailangan mong gumamit ng 8 sistema para pumasok lang sa bansa. No? Unang-una, meron kang arrival card na fill-upan pa. Pangalawa, may departure card ka pa. Pangatlo, may customs form ka pa. Pang-apat, meron ka pang yung tourism form sa mga turista natin. May cruise form ka pa, may OFW system ka pa. Meron ka pang website para mag-declare ng iyong sakit. No? So, for the first time, na-unify natin itong 8 sistema na ito in a single platform. Ayun, mabuti naman po dahil minsan hassle yan no? It takes a while at it takes time. Minsan nadidelay or naiiwan pa yung mga pasahero po natin. Pag ganyan po, ngayon, since when are we doing this? Na isa na lang siya? Next year, yung 5 ahensya ang nagtulong-tulong, pero ngayon 8 na ho sila ngayon na nagtulong-tulong ngayon. So hindi pa po in place? Naka-in place na po siya last year. Last year? Yeah. Alright. So, okay. Base po sa kautusan, pangungunahan ng DICT ang technical working group nito. Ano-anong ahensya po ang makakasama nito, sabi niyo nga, para mapangasiwa at lalo pang mapabuti itong e-travel system sa bansa? Sa ngayon po, yung 8, no, ang bago lang na-integrate sa ating e-travel yung customs. So tinanggal na ho natin po yung manual form nung both yung tinatawag na baggage declaration saka yung currency declaration. Pangalawa, yung integration ng OFW pass sa ating e-travel. So hindi na kinakailangan pang magpakita pa ng dokumento or anumang mga papers ang ating mga mahal na OFW. Dire-diretso na ho sila po sa immigration. Opo, so bakit po kaya ito yung naisip natin na mag-focus o i-focus na system? Kasi you mentioned kanina po na 8 tapos parang napakarami. So bakit ito po yung kailangan nating i-highlight o yung mas i-prioritize dun sa 8 nabanggit nyo kanina na health declaration, ng departure, arrival, OFW systems? Why did we decide to focus on? Naka-integrate na po kasi ang immigration. So, in-enhance lang natin yung ating immigration. Ito rin yung paraan para mawala yung pila. No? Aside sa border control, dati kasi pag in-scan yung passport ng immigration officer, ng pasahero, may mga minamanual pang pinapasok ng immigration officer. Anong airport ka galing, anong airline ka sumakay, and so on and so forth. Sa ngayon, the moment na in-scan yung passport sa immigration o kaya sa e-gate, automatic na lahat. At yung system na rin ang bahalang magbigay ng real-time data sa tourism, real-time data sa Department of Health, real-time data na rin po tayo sa ating BOQ or Bureau of Quarantine. Ito pong dalawa, itong customs, saka ito pong DMW, bagong feature po ito na na-integrate natin. Meron po ba tayong pag-aaral, Yusek, kung gaano nito mapapabilis yung proseso? Malaki po, kasi kung sa dami ng pumapasok na pasahero, at imagine dati, yung crowd sa airport, paghahanap pa ng papel, may ballpen pa dyan, mag-fill up, tatabi muna sila sa isang area para mag-fill up. Ngayon, 72 hours before the flight, pwede nang gamitin itong e-travel. No? At the same time, hindi mo na kailangan pang gamitin pa yung mga manual forms na fill upan. Dati yung manual form na yan, ine-encode po yan manual. Para magkaroon lang ng datos ang transportation, ang health, saka tourism dati. Dati kasi ganun nga ginagawa. Ngayon parang QR code na lang din, no? Iba pa ba yun? Dati may QR code pa, pero ngayon wala na. Ngayon wala ng QR code. Although si Customs, kailangan niya yung QR code for scanning, pero ngayon, hindi mo na kinakailangang ipakita pa yung QR code mo sa immigration. Minsan kasi, di ba, pag nag-fill up ako ng e-travel na yun, binibigyan ako ng QR code, di ba? And then, so, screenshot ko. So, nagtataka ako, dire-diretso, hindi naman hiningi. So, sabi ko, ito pala yun. Hindi na pala talaga kailan. Automatic na. Automated na. Pagka-scan ng passport mo ng immigration officer, nandun na yung data mo. Yes. So, it removes a lot of friction sa loob ng ating mga paliparan. Yusek, are we going to use the same interface o yung app o mag-iiba po tayo? Parehas po yun. Parehas. Na-enhance lang po natin.
kung gusto niyo pong mas mabilis para hindi ka na mag-input pa ng mga pangalan mo, gamitin mo yung Yes. eGov Super App. Kasi pag ginamit mo yung eGov Super App, konti na lang yung fill upan mo. Fill upan mo na lang travel details na lang. Saka yung mga maliliit na questionnaires. Iba pa yung eGov Super App. Si eGov Super App po, isa po si eTravel sa services na nasa loob ng eGov Super App. Ah, okay. So, sabi niyo po may iba pa na mas prefer na para hindi na i-input lahat yon doon ka sa ibang app. Tama po ba? Kung sa website ka kasi sa eTravel, you have to enter some information. Yes. Pero kung meron ka ng eGov Super App, aside sa kita mo na yung iba-ibang government services mo, pati national ID mo, I PhilHealth see. mo, Lahat na. one of the service there is the eTravel na rin. Ah, okay. So it minimizes all the Q&A, no? Andun na lahat. Okay, kabilang din po sa i-enhance ang itong e-travel registration process ng mga international seaport at saka yung mga cruise forms. Ano po specifically ang mga dapat pong huguhin dito or ayusin? Dati meron pang another form. Ito yung yung kailangan ng tourism, no? Ito yung seaport form sa Department of Transportation, saka yung cruise form naman para sa ating tourism. Ngayon ay na-embed na natin actually. Na-launch na rin po natin yon. So nasa eTravel na rin po yung ating seaport automation ng form, pati po yung cruise form. So lahat ng dumarating sa Pilipinas, airport man, seaport man, or sa mga yung cruise natin, nakikita na po yan sa eTravel. So isang system na lang gagamitin ng pangkalahatan. Yusek, sa tingin nyo, ano po yung magiging epekto nito sa international travels in terms of yung impact sa system, lalo na ng mga dayuhan na dumadalaw sa ating bansa, particularly in terms of yung health declaration at saka po yung overall registration process? Unang-una, isa na tayo sa mga bansa na complete paperless ang ating mga airports. So, sa ating mga turista, sa mga pasahero, hindi na kinakailangan pag nasa airport ka, relax ka na. Basta ginawa mo na yung e-travel mo. Kasi pwede mong gawin 72 hours before your flight eh. So you can do that even nasa bahay ka pa lang. At the same time, yung mga government agencies ngayon, real-time na yung information nila. Yung tourism, yung DMW, yung transportation, yung Department of Health. So sa ngayon, nakikita na doon kung tumataas o lumiliit yung ating mga turista, yung travelers natin, to give government agencies also to have a better decision making as well. Yeah. At least, no, maganda po yan. Malaking tulong po, no, sa mga ahensya. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Well, sa ating mga mahal na kababayan, maganda po na magamit po yung ating e-travel system, no, para hindi na kayo mahirapan pa na ang daming forms na finifilapan, no? Para pagdating mo sa airport, relax ka na lang. Hindi mo na kinakailangan pang gumamit ng napakaraming mga manual forms o mga iba-ibang mga websites para lang bumiyahe. Sa ating namang mga foreigners naman, sa ating mga turista, ito po ay magandang gift, no? Especially before magpasko. So, yung mga bibiyahe papunta sa Pilipinas at kahit papaano po ay maibsan yung congestion sa ating mga papaliparan. So you can do this online sa laptop mo or sa phone mo. Oo. Kasi baka paano po yung mga senior citizens? Di ba alam mo, naisip po sila. Baka mas gusto Minsan, yung papel. baka may iba pa na mas gusto pa rin yung papel. Meron Actually pa rin po ba? pwede pong hindi kinakailangan na yung mga senior citizen or mga bata, pwede na pong gawin yung pong may hawak nung, halimbawa, ako'y tatay, I can do the e-travel for my family na. Yes. So, hindi kinakailangan pa kung isa-isa. So, halimbawa, family kayong bibiyahe, isa na lang yung mag-i-travel for all of them. If I remember correctly, ganyan yata sa Japan. Yes. Parang head of the family. Yes. Yes, I remember ganun rin naman sa atin sa Pilipinas. Pero kunyari yung mag-isa, mag-isa yung senior citizen or mag-asawang senior citizen. At naku, pagdating doon, minsan may ganun pa rin. Ay, hindi nila na-fill up yung e-travel app. Hindi sila naka-fill up sa app. Sa ngayon po, before pa lang na bumiyahe, kahit nasa bahay pa lang, hindi pa pupunta sa airport, meron nang tumutulong. O just in case naman na kailangan talaga ng assistance, meron pong nilagay ang Department of Transportation at DICT na mga may mag-assist sa airport. Meron po Meron tayong naman dun tablet mga po. tablets So may doon. tablet po Doon mo tayong na dineploy sa lahat ng mga airport at may nag-assist po doon kung di po siya marunong, kahit yung mismong officer na po yung tutulong po sa kanya. Siya na, yes. Okay.
Maraming salamat po sa inyong oras, E-Government Undersecretary David Almirol Jr. ng Department of Information and Communications Technology o DICT.